Ako si Gian at ito ang mga hilig ko. Biyahe kung saan man, kalsada na maraming puno at halaman, mga lugar na hindi ko pa napupuntahan, pati na din klima na puno ng sorpresa. At higit sa lahat, syempre kalikasan, mga tanawin na nagbibigay kasiyahan. At hindi mawawala ang mga karanasan na aking babalik-balikan. Kaya naman, palagi kong sinasabi, piliin mo kung saan ka magiging masaya. Ang vlog ko ngayon ay hindi katulad ng mga una kong video na kasama si Alon. Dahil may mga kasama ako ngayon at tutuparin ko ang isa sa mga gusto kong magawa. At alam niyo ba kung ano yon? Syempre, malalaman niyo na lang mamaya dito sa video na to. Let's go! What it up, what it up? This is the first day of my free diving lessons. Kung naalala nyo sa may video ko nung nandun ako sa may Pangasinan, sabi ko gusto ko ako matulong mag free dive. Eh ngayon, nandito na ako. Let's go! Okay. Na naman yung pops. Pakita mo yung sa'yo. Pakita mo yung pa-baby. Picture ka na. Stress na po siya. Ito yung kinakabahan na ako kasi papunta na kami sa malalim na parte ng dagat. Pero okay lang kasi dito sinasanay ko na yung sarili kong maging relax kasi isa yun sa mga basic na dapat mong ginagawa pagka mag-free dive ka, ang maging relax. At eto na nga, nag-umpisa na tayo. Ngayon ay nasa parte na kami ng tubig na may 10 metro ang lalim. Nginig talaga lahat ng pwedeng manginig sa akin. Pero eto na yung mga oras na kailangan ko nang i-apply lahat ng mga tinuro sa akin ni Coach kanina. Kailangan masanay ako at maging bihasa ako sa pag-equalize ng aking tenga para hindi ako mahirapan sa ilalim ng tubig at maging kampante ako sa pagpigil ng aking hininga. Akala ko madali lang, pero sinasabi ko sa inyo, mahirap. Pangalawang subok lumubog, challenging para sa akin dahil bukod sa ako ay non-swimmer, hirap ako mag-equalize para hindi sumakit ang tenga ko. Pero ginagawa ko ang best ko para lumubog ng dahan-dahan, paunti-unti, upang makayanan ko ang pressure sa ilalim ng tubig. Lubog ulit para ma-familiarize ang aking katawan sa pressure sa ilalim ng tubig. Dahil ganoon naman talaga, di ba? Para matutunan mo ang isang bagay, gawin mo lang ng paulit-ulit, nang may kalmadong pag-iisip hanggang sa makaakyat ulit sa ibabaw ng tubig. Malaking bagay din para sa akin na kalmado at laging nakaalalay sa akin si Coach anumang oras. Hanggang sa nasasanay na ang aking katawan pumailalim sa dagat nang matagal kahit hindi ganun kalalim. Ang mahalaga, may pag-udlad. Kagaya na lang na to.
ang pinakauna kong duck dive. Maganda ang format, daloy, pero sablay. Dahil nakalimutan kong alisin ang snorkel tube, ayun, nakahigop tayo ng tubig dagat nang wala sa oras. To the rescue sa akin si Coach. Pero syempre, hindi tayo titigil hanggang matuto tayo at ma-enjoy ang pagsisid. Sa mga sandaling ito, nagagamay na ng katawan ko ang ilalim ng dagat. Unang beses kong pag-freedive, kaya siguradong maraming kapintasan sa mga gawin ng mga paglangoy, porman ng mga parte ng katawan, at mga teknik at diskarte sa pagsisid. Matututunan ko din ang mga bagay na yun kalaunan. Pero sa ngayon, para sa akin, ang mahalaga ay nagawa ko siya. Hindi perpekto, pero kinaya ko. Balik sa area na 10 metro ang lalim para gawin ang huling sisid ngayong araw. Morning! So ito ang pangalawang araw ko. Ang pangalawang araw namin dito sa beach. Hindi ako masyadong nakapag-record kahapon kasi sobrang occupied ako. Dahil sa lahat ng mga kasama ko kahapon na nag-free dive, ako lang yung for intro. So lahat sila, hindi sila first timer. Ako lang.
So masyadong na-consume yung oras ko kahapon para sa mga pagtuturo. Yun. Sobrang na-enjoy ko siya. So ngayong araw, itong second day namin is magkakaroon kami ng session ulit for fun diving. And kahapon ng umaga, maswerte ako kasi wala akong ibang kasabay na intro. So yung coach, si Coach Ron, focus lang sa akin. So tinuruan niya ako ng mga basic, ng mga fundamentals of free diving. Bali din kami nakapwesto. Saan ba? Medyo dito. And sobrang lalim niya, hindi ko maabot yung pinaka seabed. Kasi nahihirapan pa ako i-practice yung EQ or yung equalization. Pero nagagamay ko naman siya. Bali after niya akong turuan ng mga fundamentals, tinuruan niya naman ako mag-duck diving. Ayun yung lalangoy ako sa surface, tapos saka ako lulubog ng diretso. Sobrang nakaka-enjoy yun. Ang sarap sa pakiramdam. Ilang beses ko siyang ginawa nung natutunan ko. So far, hindi ako nahirapan doon. Talagang ang naging struggle ko lang is yung paglubog and then yung pag-stay sa pinakailalim. Saglit lang ako. So hindi pa kasi masyadong napapractice yung lungs ko, saka yung tenga ko sa ilalim. Kaya, ayun muna yung pinag-focusan ko kahapon. Pero so far, nakakasabay naman ako sa mga kasama ko kahapon. After namin mag-lunch, nagpahinga lang kami saglit, natulog lang. Siyempre, para makapag-regain ng energy. Then, mga bandang 4:00, yun, nag-dive ulit kami dito. Yan. Hindi na ako solo. Tapos yan, nakakasabay naman ako sa kanila. Ayun yung naging kwento kahapon. Tapos, after mag-dive, nagbanlaw na kami. Kumain lang ng dinner. Lakad-lakad lang sa labas kagabi. Tapos, nakipag-socialize lang sa ibang mga divers. Kumanta, tapos konting drink. Ganun. And then, nagpahinga na. Hindi ko na rin siya na-document. Tapos ngayong araw, ito, naglalakad-lakad lang ako. Pampagising, pampa-warm up ng katawan. Kasi ang sarap maglakad dito sa beach. Tingnan nyo. Kaya pa, ang kalmado. Nakaka-relax. So yun, pabalik na ako ngayon sa resort. Dito pala kami nakastay. Yan, dyan. Mastig ng bahay na yun sa taas, oh. Ito, oh. Ganyan kataas yung elevation ng bahay mo, tapos yung view mo ganito. Yay! Ito ang aking coach, si Coach Ron. Hey! Ano pala, sinit na.
time! Yay! Hello! It's uwian time! Goodbye guys! Hey! Alright, it's key takeaway time. So syempre, magsha-share ako kung ano yung mga natutunan ko ngayong araw na to, kung ano yung mga na-acquired skills and knowledge ko, kung ano yung mga bagay na nakapagpasaya sa akin ngayong araw na to. Yun. Pagkagaling ko sa Bustos, sa bahay nila Patrick, syempre bumiyahin na ako pauwi sa amin. Tapos habang nasa biyahe, of course, lagi naman ganun yung nangyayari sa akin. Tuwing nasa biyahe na ako, nagda-drive na ako, saka gumagana ulit yung utak ko. Tapos doon ko naiisip, doon ako nagkakaroon ng mga realizations tungkol sa naging experience ko na itong nagdaang 2 araw, halos 2 araw doon sa Batangas. Pero syempre bago yun, explain ko lang, may konti explanation. Hindi ako masyadong nakapag-document ng mahilab-hilab kasi sobrang ini-enjoy ko yung moment. Kung ano man yung mga na-experience ko kanina sa kakahapon. Yung iba doon, halos karamihan doon, wala ng video. Ang ginawa ko kasi, talagang in-immerse ko yung sarili ko para ma-acquire yung skills na yun. Yun yung explanation ko. Kaya konti lang yung mga naging videos ko. Kasi first time First time kong ginawa yun. Saka first time ko rin makasama yung halos lahat sa grupo namin. Si Patrick saka si Sam lang talaga yung kakilala ko. Ganun. Though wala naman ako naging problema sa mga kasama ko. Mga mababait sila. Hindi ko naman naramdaman na left out ako. Mga magkakamag-anak sila, ganun. Pero masaya yung naging bonding namin. Tapos meron akong mga natututunan sa kanila during my observation habang nandun kami sa dagat. Ganun. Kaya thank you so much po sa inyo. Kasi masaya po ako na nakasama ko kayong lahat. Yun. So ano-ano yung mga natutunan ko sa 2 days and 1 night na kasama ko sila doon sa Batangas. Unang-una doon, syempre, pakikisama. Kasi mga unang beses ko silang nakasama. Hindi lang 1 araw, kundi 2 araw. Kasama ko pa sila sa kwarto, matulog. Kasama kong kumain. Sa halos lahat ng ginawa ko doon, kailangan okay yung pakikisama. Tsaka bukod doon sa grupo ko, yung mga grupo ng mga coach, sa anong ibang mga divers, kailangan okay yung pakikisama. Hindi ako dapat maging suplado, mga ganun. Kasi wala namang dahilan. And masaya ako kasi sa mga bagong tao na nakilala ko sa journey ko na to, nadagdagan yung mga nakilala ko. And I hope, and I guess siguro hindi yun yung huling beses na magkikita kami kasi panigurado mauulit at mauulit yung pag free dive kasi sobrang sarap na experience nun. Okay? So yun. Pangalawa is ang natutunan ko, pag meron kang bagay na gustong gawin, make yourself ready. Physically, emotionally, mentally. Saka of course yung yung capable ka financially. Kasi sabihin na natin na hindi siya mahal, pero hindi rin siya mura. Yun, kailangan meron kang sapat na tulog, sapat na pahinga, kakain ka din ng sapat para may energy ka kasi matagal mong gagawin ng paulit-ulit yung activity na yun. And para sa akin, hindi siya nakakabagot.
nakakaramdam ka ng pagod pero mas ramdam ko yung saya. Ganun. Ayun, kailangan ready ka, prepared ka. Pangatlo, i-enjoy mo kung ano yung ginagawa mo. Saka alamin mo kung ano yung gusto mong gawin bago ka sumabak doon para walang pagsisisi. And ako, walang pagsisisi at all, 100%. Masaya ako na nagawa ko yun. Kasi kung matatandaan ninyo, yung sa previous video ko, nung nandun ako sa may Pangasinan, yung nag-beach camp ako, tapos meron ako ina-explain dito kay Alon. Nabanggit ko doon na gusto kong ma-experience mag-free dive. Ayun! Sobrang saya ko na inaya ako ni Patrick. Kasi sila, mga magpipinsan, yung ate niya, saka yung mga kapatid niya, talagang ganun yung ginagawa nila. Hindi sila first timer eh. Talagang sa grupo ko, ako lang talaga yung first timer, ako lang yung nag-intro, ako lang yung may coach, solo, ganun. Hindi pumasok sa isip ko na magkaroon ng pagsisisi. Masarap sa pakiramdam. Ngayon, pakiramdam ko, yung katawan ko, galing ako doon sa may beach, galing ako sa Batangas, tapos bumiyahe pa ako. Tapos hanggang ngayon, bumabiyahe pa rin ako. Yung pakiramdam ng katawan ko, parang nasa tubig pa rin ako. Umaalon pa rin yung mga bawat parte ng katawan ko. Mula ulo hanggang paa. Medyo masikip yung sinus ko dahil sa pressure. Pero hindi masakit. Kumbaga, nag-a-adjust pa lang yung katawan ko out of the water. Ganun. Kaya masaya. And lastly, ang isa sa mga natutunan ko ngayong araw na to, wag kang matakot sumubok ng panibagong experience, panibagong kakayahan. Kasi doon mo masusubukan yung sarili mo. Okay lang yun, nakabahan ka. Okay lang yun na magkaroon ka ng konting takot. Pero still, gawin mo pa rin. Kasi at the end of it, masasabi mo na, ay, nakaya ko. Ayun, yung pakiramdam ko ngayon, nakaya ko siya. Takot ako sa tubig, hindi ako magaling lumangoy. Kung tutuusin, parang kino-consider ko yung sarili ko, na non-swimmer. Pero dahil sa pagtsatsaga ko, dahil sa gusto ko siyang matutunan, gusto ko siyang ma-experience, inalis ko yung takot ko. Saka syempre, tiwala ako sa mga kasama ko na hindi nila ako papabayaan. And syempre, nagtiwala ako sa sarili ko na kaya ko. Kaya yun, ngayong taon na to, meron akong new skill unlocked. At yun, yung free diving. Last year kasi, ang natutunan ko is mag long ride. Last year ko lang din kasi talaga ginawa yun eh. Last year, ang natutunan ko, mag-drive ng motor. Tapos ngayong taon na to, January pa lang, pero meron na akong bagong natutunan. And I'm looking forward, and I'm claiming, and I'm hoping, and I'm praying na hindi lang ito yung matututunan kong bagong skills ngayong taon. Sigurado, susubok ako ng mga bagong experience at kakayahan. Kaya sa inyo, kung natatakot kayo, nasubukan yung gusto nyong gawin, sinasabi ko sa inyo, mas nakakatakot magkaroon ng regret kasi hindi mo sinubukan yung gusto mong gawin, tapos wala ka ng time, wala ka ng energy, at hindi na kaya ng katawan mo. Yan! Kaya sa mga susunod na vlog ko, naniniwala ako sa sarili ko na meron akong panibagong skills na matututunan. Kaya guys, maraming salamat sa mga nakasama ko sa journey. Saka pala syempre, bukod sa pagpapasalamat ko sa mga nakasama ko sa clan ni Patrick at Sam, thank you din kay Coach Ron. Siya kasi yung tumutok hanggang sa matutunan ko yung basic, saka yung mga fundamentals of free diving nung first day, lalong-lalo na yun. Sobrang pinagtiyagaan niya ako, sobrang naging patient siya maghintay kung kailan ako magdadive, kung kailan ko matututunan yung relaxation ng katawan para mas komportable ako sa ilalim ng dagat. Tapos on my second day, thank you din kay Coach Jonathan doon sa may binigay mong tip. Kahit hindi ikaw yung coach ko, tinuruan mo pa rin ako, and ang laking tulong nun kasi mas na-enhance yung kakayahan ko
sa ilalim ng tubig. So thank you so much po sa inyong dalawa. Kung mapanood nyo man po ito, masaya po ako na nakilala ko kayo. And sa inyo, sa mga nanonood ng vlog ko, sa mga nagtsatsagang manood ng vlog ko, thank you so much. Nakakataba ng puso. Ulitin ko, masaya ako na nadadagdagan yung views ng mga bawat videos ko dito sa channel ko. So thank you so much guys. Hanggang sa susunod na vlog na lang ulit. Let's go! Learn to be just me. Gotta learn to smile and be happy. Gotta know when it's meant to be and when it's not. I gotta learn to let you go. You know you can't choose who you fall for. Gotta know if it's meant to be, and I know now.